Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsataki sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit di lang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay boss. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagamandig. Hindi siya laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Bumbaw, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka malipat nga dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Bumbaw, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Game up to be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang sa baril ang lakad. Rocks fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang kapatawin. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Mukha yang tapatan, walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, good day. Hello sa inyo lahat. Another day, another vlog for our ka-airsoft for today. Shout out and good day and good afternoon sa ating ka-airsoft from Ilocos Sur, Norte na naman, no? Ilocos Sur, shout out Jerome Sales, Ilocos Sur. Okay, ito na yung unit ng ating ka-airsoft, si Sir Jerome Sales. Nakabuking na lahat ng shipping. Binok na kami. Ito. Naman. Okay. Tanong mo baka yung lalamove na naman yan. Okay, ngayon nandito tayo, review and unbox tayo ng unit ng ating ka-airsoft. Okay mga ka-airsoft, isang mabilisang review and unbox kahapon. Ano bang ginawa ko kahapon? Bakit parang wala ako? Nasaan ba ako kahapon?
Okay na, nabook na. Ngayon, kahapon ay meron kaming nilakad, no? Pakikuha nga yung title, yung land title, sabihin mo gano'n. Kahapon is meron akong nilakad, mga ka-Erso. Pagpasensyahan nyo na wala ako. Nag-aalalakad ako ng land title. No, salamat nga pala dyan sa mga umasis sa akin dyan sa Notary Public Office dyan sa Tabang, Giginto, Bulacan, no? Kahapon, nagpa-deed of sale kami, ready for transfer na nung nabili kong munting lupa dito sa loob ng subdivision namin, no? Kaya pagpasensyahan nyo na kung wala ako kahapon kasi yun nga. Salamat po doon sa mga umasis sa amin, ha? Maraming salamat. Hindi nyo kami pinahirapan, hindi nyo pinasakit ang ulo ko, hindi nyo... Ayun, basta, no? Hindi ako nahirapan sa pagpapatransfer ng ating titulo. Bali ongoing yung transfer, no? Ayun, shout out Sir Jerome Sales. Hello sa iyo. Ayan, pakita ko lang, no? Salamat doon sa nag-assist sa atin. Si Shane. Maliligo na. Naka-ready na siya. Hindi niya ako pwedeng kunan kasi pang materyales. Ayun, no, ito kahapon kaya wala ako mga ka-Airsoft to. Yan. Nagpa-transfer kami, naglakad, kumbaga ng titulo ng lupa, no? Kaya pagpasensyahan niyo na kung bakit wala ako. Okay, tabi mo na yan ulit. Ngayon, dire-diretso po tayo. Kumuha ka na ng gano'n kasi yun doon sa interview gagawin, di ba? Kumalap ka na ng materyales. Yan, diyan mo lagay siguro sa Infinix mo para Ayun, okay, so ngayon dire-diretso tayo, review and unbox. Nakikita nyo naman, isa sa pinakamagandang unit, isa sa pinakamalupit na unit ang nandito sa ating harapan. Okay? Shane, dito ka magmula. Ang nandito sa ating harapan. Okay? This is what do we call the 1911 D-Day. Itong unit na to is nakasulat sa history. Itong unit na to talagang matindi kung sa matindi, no? Patayo. Patayo, ha? Ang gagawin lang natin video na pahiga, yung mga live. Pag mga promotional patayo. Okay, itong unit na to is masasabi natin isa sa mga pinaka matinding collection na pwedeng makamit ng isang airsoft player, no? Pag meron ka nito, this is the Holy Grail. Ito na yung Holy Grail. Ito na yung pinakamataas pagdating sa mga collection edition. Not the ordinary pistol na makikita mo sa araw-araw. Kung gusto mong meron pang collection, pang tabi, pang rare, one of a kind, nandito na sa inyong harapan. Isa lang ang big man sa naglalabas ng mga ganitong unit. Wala akong alam na naglalabas ng mga ganitong unit dito lang sa big man. Okay? Itong unit na to, tulad nga na sinasabi ko, is classic. Masasabi natin, hindi ko lang rin sure kung ma-appreciate to ng mga millennials, ng mga Gen Z. Pero, for sure, ma-appreciate to ng ating mga seniors, ng ating mga age 40 and above, kasi this is a 1911. Hindi ko na papatagalin, ilalabas na natin. Okay? Kung makikita nyo mga ka-Airsoft kung makikita nyo, ayan, box pa lang niya, panalong-panalo na. Yan yung box. Okay? Sa box niya, nakasulat, naka-emboss, yung kung ano siya. Ayan, D-Day. O, di ba? Ang nakalagay dito, D-Day 78th anniversary. Okay? Ngayon, pag binuksan mo, tatambad sa'yo yung history. Ayan, no? Nakalagay dyan kung ano yung history, kung ano yung commemorate niya, no? This is a commemorative unit para maalaala, no, yung nangyari noong June 6, 1944. World War II pistol kasi ito. Okay? Ayan.
At ikunin na natin. Kung mapapansin ninyo mga ka-airsoft, meron siyang mga dummy bullets. Dummy na ammunition, no? Dami lang yan. Okay? Ayan. Okay. Mapapansin nyo dito sa ilalim, nakatatak, no? Nakatatak yung nangyari. 1911 D-Day. Ngayon, nakatatak dito. So, walang laman yan. Talagang for collection kasi ito for display. Then, kunin natin yung unit. Tumambad na sa inyo. Yung napakalupit na unit. Okay? Full metal mula ulo hanggang baba. Wooden grip to. Itong grip na to is hindi siya ordinary grip. Kasi ano dyan. Anong tawag dito? Naka-engrave, nakasunog dun sa wooden grip, no? They fight not for the lust of conquest. O, ayan ha. Tapos dito sa kabila, they fight to end conquest. They fight to liberate. O, ayan. Makikita nyo. Kita? Liwanag naman, no? Ayan. Then sa kabila, okay. Full markings to mga ka-airsoft dito sa other side nakasulat June 6, 1944, 78th anniversary, while dito sa kabila Operation Overlord. Yun yung naganap way back noong June 6, 1944. Operation Overlord D-Day. Para lang sa inyong kaalaman, ito yung giyera along the shore na naganap. Panoorin ninyo Saving Private Ryan, no? Marami namatay dito, World War II, ang daming pinitas na buhay dito, no? Ayan, ito na yung unit ng ating ka-airsoft. Napakaganda, napakalupit, napakatindi. Ayan. Release the magazine, makikita nyo. Pengi akong patungan muna niya ng 1911. Release the magazine, full gold. Napakaganda, di ba? Napakalupit niya, no? Okay. Full gold, then patong lang natin dito. Okay. Then upgraded na rin to. Okay, naka-upgrade to. Okay, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-big bore nozzle, pero hindi siya naka-fix outer barrel. Bakit? Bakit hindi mo i-fix outer barrel, big man? Kasi mga ka-airsoft, this is a commemorative unit, classic unit to. Although pwede namang i-fix outer barrel. The only problem is mawawala yung pagiging classic niya. Di ba? Walang iniwan. Halimbawa, meron kang classic na kotse. Di ba mas maganda kung yung mugs niya yung original na steel rims, di ba? Pag yung classic na kotse mo, inalis mo yung original na steel rims niya, pinalitan mo ng mugs, sa tingin mo nagkaka-value siya? Wala, di ba? Nasisira yung value niya, nawawalan siyang value. Pero pag yung classic mo na sasakyan, halimbawa vintage mo na sasakyan, 1920s, tapos nakalagay doon yung mga accessories niya, side mirror niya, steel rims, di ba? May value siya. Pero subukan mo, alisin mo yung side mirror nung vintage na sasakyan, lagyan mo ng mamahaling spoon na side mirror. Sa tingin mo ba, kahit mamahalin yung side mirror na nilagay mo, magkakaroon ng value? Babagay ba dun sa sasakyan na vintage? Hindi. Mawawalan ng value yun. Diba? Pag kinakabitan mo ng mga no-nonsense accessories. Mugs. Mamahalin yung mugs, TE37. Mas mahal kaysa dun sa lata, sa bakal na rims na original. Pero sa tingin mo ba itong TE37 pag nilagay mo rin sa bakal ay sa vintage na sasakyan, may value? Wala, mawawalan ng value 'yon. Mas maganda sa kanya yung original niya. Ganun din to. This is a classic unit, hindi natin pinix outer barrel. Kasi pag pinix outer barrel natin to, mawawala yung pagiging classic niya. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, dire-diretso na tayo. May mga tanong ba? Kung may mga tanong, tanong nyo lang po Kung may mga gusto magpa-shoutout, pa-shoutout lang po kayo. Okay, ito meron dito. Hindi ko lang nabasa. Boss, ano maganda na airsoft na pistol? Laging tinatanong sa atin yan, ano maganda?
Ano ba yung batayan ng maganda para sa'yo? Di ba? Yung maganda sa akin, maaring hindi maganda sa'yo. Okay? Yung nakita mo sa kapitbahay mo, maaring maganda, pero pagdating sa'yo, ginagamit mo na, maaring hindi mo tayo, hindi maganda. Di ba? Ang basehan ng pagiging maganda, number 1, compatibility sa kamay mo. Pangalawa, mamimit niya kung ano yung klase ng tao mo. At pangatlo, yung paggagamitan mo. Okay? Yon. Ngayon, mas maganda manood ka ng mga vlog ko para malaman mo, mas lumalim yung kaalaman mo. Okay? Ngayon, kung interesado ka naman, pwede ka magpa-booking sa akin. Kung Luzon ka lang, kaya kitang puntahan. Okay? Okay. Ngayon, kunin natin to mga ka-airsoft. Press the valve, then spray. Ayun. Dapat nilalagyan ng silicone oil para yung unit natin tumagal. Huwag masira. Then dito sa ilalim. Okay. Pag hindi ka naglalagay ng silicone oil, ang tendency, prone ka sa pagkakalit ng unit mo, prone ka sa wear and tear, prone sa pagkakasira yung unit mo. Kunin natin yung unit, kasa natin, ilock natin manually, spray po tayo dito sa nozzle. Limited edition lang to ha. Wala kayong mabibili sa kung saan-saan nito at bihirang-bihirang mabibili nito. Limited edition lang to. Ako lang ang may hawak nito. Ang hawak ko nito 7. Ngayon, 2 na lang sila. Okay? Unti-unti nabibili kasi ang dami rin nating ka-airsoft na big time na collector. Kung ikaw tipong ito kasi yung tipo ng unit na ito yung tipo ng unit na hindi bumababa yung value. Basta ma-preserve mo ng mahusay, maingatan mo, wag siyang magkaroon ng maraming mga gasgas, wag siyang magkaroon ng maraming damage. Ito po yung unit na tumataas yung value. Okay? Bumili ka ng ordinary 1911. Pagkabili mo, bumababa ng value nun. Pero ito, hindi to bumababa ang value unless talagang brutal mong ginamit, no? Pero kung pristine condition, napakaganda pa niya, tumataas po ang value nito. Collector's edition po ito. Green gas. Okay, lagay po tayo ng bala. Gamit po tayo ng speed loader sa paglagay ng bala. Hatakin to pababa. Then put your other thumb here para kung mabitawan mo siya, may sasalo. Okay? Ito kasi ABS plastic lang to, possible to mabitak. Hatak. Then lagyan natin ng bala. Okay? Dito po naglalagay ng bala sa baba mga ka-airsoft ha. Yeah. What is good and special about this unit? Makikita nyo yung magazine niya. Manipis. Ibig sabihin, konti lang malalaman. 14 rounds. Pero dahil itong magazine ito kakaiba, dual stock. 14 plus 14 equals 28 BBs ang malalagay. Ayan nag-alternate siya. Diba? Yung iba kasing 1911, single stock lang. So, 14 rounds lang ang malalaman. But this one, 28 rounds. 14 plus 14. Okay? Napakaganda niya, napakalupit, no? Ngayon maglalagay tayo ng gas. Ang lalagay natin gas, ang gagamitin natin gas is only 12 kg. Huwag pong gagamit ng 14, while green gagamit ng CO2. Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds lang mga airsoft ha. Okay. Ngayon, pasok natin sa unit, syempre. Asa. Ready to fire. Okay, meron siyang safe. Meron siyang meron siyang beaver tail. Kailangan mape-press mo yan. Yung safe niya hindi siya ambidextrous one-sided lang. Okay, ngayon, napakaganda niya. Firing natin. Okay, naka-safe, unsafe natin. Firing. Sarap. Open slide. Kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, unit ng ating airsoft. Jerome Sales. Napakaganda nitong unit na to. Ba't wala? Ayaw. Yari. Nawala yung sounds ko. Okay, unit natin kay Airsoft. Jerome Sales of Ilocos Sur. Bossing, ayusin mo lang yung paggamit. I do suggest wag mong ratsadahin, no? Yung una mong binili sa amin, na pinurchase sa amin, yun ang ratsadahin mo. Pero ito, wag mong ipapahiram. Ikaw lang ang gagamit. Saturday, Sunday, firing, gamitin mo. No? Pero ingatan mo, okay?
Kung gusto mo na yung unit mo, wag bumagsak yung value. The best na the best to. Okay? Yung unit, bago itabi, make sure walang lamang balat, walang lamang hangin, pasingawin. Okay. Ito na po. Unit natin Airsoft, Jerome Sales. Going Ilocos Sur. Okay? Sir, as lang po ng magandang MK18 AEG. Ang maganda is yung compatible sa katawan mo, sa kamay mo. Hindi pwedeng masyadong mahaba, hindi pwede rin masyadong maikse. Yung sakto lang, okay? Yun ang basehan ng pagiging maganda. Mga nasa magkano yung pistol mo, boss? Mag-PM po kayo, wag po tayo dito magbentahan mga bossing. Pakiusap lang po. Pa-shoutout po, Boss Big Boy. Pa-shoutout. Shoutout na lang natin. Okay, so mga Airsoft, ito na po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Bago po ako umalis mga Airsoft, hayaan nyo pong ialay ko sa inyo ang isang napakagandang tugtugin natin. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo.